Mga kapatid sa pananampalataya, marami pa rin po sa atin na kamusliman ang hindi marunong mag-asikaso ng patay. Marami pa rin sa atin ang hindi alam ano ang dapat at hindi dapat gawin sa patay. At marami ang mga nakakagawa ng bid'ah sa pag-aasikaso sa patay. Kaya po ang ating paksa ngayon ay ano ang mga dapat at mga hindi dapat na gawin sa ating mahal sa buhay na yumao. Kaya't ito po ang ating ipaparating. Nang sa gayon ay alam natin ang mga gagawin natin kapag mayroon tayong mahal sa buhay na yumao. Lahat po tayo daranas ng ganyang kalamidad. Either nanay mo, or tatay mo, or asawa mo, or anak mo, or kapatid mo. Dumarating sa atin ang ganyang kalamidad na kailangan alam natin ano ang dapat na gawin at ano ang mga dapat na iwasan. Number 1, unang punto na kailangan malaman natin, pwede ba sa atin ang magpaimbalsama ng patay? Minsan po nangyayari na ang Muslim, ang kanyang asawa, pamilya ay hindi Muslim, at nakatira sila sa lugar na hindi Muslim. Kaya kapag namatay si Mister, si lalaki, ay pinapaimbalsama ng misis, pinapaglamayan, inilalagay sa ataul. Muslim yan, ha? Nangyayari yan paminsan-minsan. Kaya importante talaga sa atin na mga kamusliman na ini-inform natin yung ating pamilya tungkol sa mga bagay na ito, lalong-lalo na tungkol sa Islam. Kailangan ng pamilya mo ay mayroong kaalaman sa Islam. Dahil baka kapag namatay ka, ipapaimbalsama ka. Ano ba ang ruling sa Islam? At sino ang nagbigay ng ruling? Fatawa Islamiyah. Ito ay grupo ng pinakamalalaking ulama ng Saudi Arabia. Ano ang kanilang hukom? Bawal sa Islam ang imbalsamo. Minsan may makikita ka, hindi lang balik Islam, minsan maranaw yung lalaki, minsan tausog yung lalaki, o kaya anumang tribo, na kapag namatay, pinapaimbalsama ng asawa. Allahu Akbar. Lalo na po sa mga balik Islam, na kapag hindi na orienting kamag-anak, pahirapan. Ayaw nila ibigay yung kanilang kapatid, ayaw nilang ibigay yung kanilang kapamilya na balik Islam, at pinaglalamayan. Allahu Akbar. Bawal saktan ang bangkay, bawal saktan ang patay. Sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan. Malapit-lapit na ba kahulugan? Ang pagbasag sa buto ng patay ay tulad sa pagbasag rito habang siya ay buhay. Hadis Abu Daud. Ibig sabihin, kapatid sa pananampalataya, kung ano ang karapatan mo noong nabubuhay ka pa, ay sharing karapatan ng bangkay mo kapag patay ka na. Kung hindi ka papayag ngayon na biyakin ang tiyan mo, yun na imbalsama. Mula sa lalamunan hanggang pusod, bibiyakin. Tatanggalin na lamang loob. Or, pangalawang uri ng imbalsama, tutusukin ka rito yung ugat mong malaki, at hihigupin yung dugo mo. Tatanggalan ka ng dugo, 2 galon, isang tao.
Kung hindi ka papayag ngayon na buhay ka, na biyakin ang iyong katawan, tanggalan ka ng dugo, ganoon din kapag bangkay ka na. Karapatan mo yan. Hindi yan pupwede sa atin ng mga Muslim. Kaya kailangan talaga na ang ating mga pamilya, lalong-lalo na kung ang pamilya mo non-Muslim, ma-orient mo tungkol sa bagay nito. Pangalawa, na punto. Napakarami ng gumagawa nito, mga brother. Namatay sa Maynila at iuuwi sa Mindanao. Pwede o hindi pwede? Sino nagbigay ng hatol? Fatawa Islamiyah pa rin ang source natin. Ang sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan namatay na lugar, doon din ililibing. Walang katibayan na ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag namatay sa Syria, namatay sa Egypt, namatay sa Yemen, ay uutos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iuwi sa Madina ang bangkay. Walang ganung utos si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karamihan sa mga malalaking ulama ay nagkaisa na hindi ipinapahintulot na ilakbay ang bangkay. Sa atin mga Muslim sa Mindanao, lalo na sa amin na mga Maranao, kapag namatay, maratabat ng pamilya kapag hindi na iuwi ang kanilang tatay. Malaking kahihiyan daw sa pamilya, kailangan iuwi dahil nakakahiya. Anong sabi ng mga tao? Walang-wala tayo, hindi natin naiuwi si tatay. Tribo yan, tribo, hindi yan Islam. Nagkaisang mga ulama na hindi pinapahintulot na ilakbay ang bangkay maliban lang kung may valid reason. Ano ang valid reason? Number 1, tandaan natin ito yung mga valid reason na pwede ilakbay ang bangkay. Number 1, kung halimbawa na ang Muslim na namatay sa isang lugar ay kapag inilibing sa lugar na iyan ay malalapastangan ang kanyang bangkay. Halimbawa, namatay sa Gira at doon sa lugar ng mga kalaban inilibing, baka hukay na mga kalaban at ibitin at lapastangan yung bangkay. Valid reason yan na kailangan ilakbay dalhin sa kung saan safe ang bangkay. Pangalawa, kung ang kinamatayan na lugar ay walang sementeryong Muslim. Kung walang sementeryong Muslim sa lugar na kinamatayan, ay hindi po pwede na hindi ilakbay. Hindi pwedeng ilibing sa sementeryong non-Muslim. Kailangan saan ang pinakamalapit na lugar na may sementeryong Muslim, doon dadalhin ang patay. Ito ang pinagkakaisahan sa mga ulama. Ngunit mayroong exception. Karamihan sa mga ulama ay nagkakaisa. Binabasa ko sa inyo fatwa ng Fatawa Islamiyah. Hindi ito fatwa ni Salim Gemba. Ito ay mga rulings ng pinakamalalaking ulama. Nagkaisang mga ulama na hindi pwedeng ilakbay ang bangkay kung mangyari sa bangkay ang mga sumusunod. Number 1, kung ang bangkay ay inabot na ng 24 oras, nagsimula ng mabulok at mangamoy, naaagnas na, lumagpas na ng 24 oras, kailangan may libing yung bangkay. Pangalawa, kung ang halimbawa dadalhin sa Mindanao at ang requirement ay hindi pwedeng isakay ng eroplano kung walang medical certificate. At kung ang requirement sa medical certificate, ito, nangyayari ito, ay pinaka-minus na imbalsama, tatanggalan ng dugo yung bangkay. Hindi na yung bibiyakin.
tatanggalan na lang ng dugo. Kung ang requirement para makakuha ka ng medical certificate para maisakay sa eroplano ang bangkay at madala sa Mindanao ay tatanggalan ng dugo ang inyong bangkay, sabihin mo sa mga kapatid mo sa Mindanao na nagmamaratabat, hindi ako papayag na ang tatay ko tanggalan ng dugo. Dito ko ililibing sa Manila. Hindi pwedeng ilakbay kapag inimbalsama ang patay. O kaya, ang namatay ay foreigner, bansang Arabo halimbawa, namatay sa Maynila. Tapos ang gusto ng mga kaanak, iuwi sa kanyang bansa. Ito, nangyayari ito sa mga foreigner na Muslim. Kailangan alam ninyo ito para mapayuhan ninyo ang kamag-anak. Kung namatay sa hospital, alam ng mga doktor anong ikinamatay. Ngunit kung namatay sa hotel, hindi alam ng mga doktor anong ikinamatay. Baka foul play, baka pinatay. Kaya ang gobyernong Pilipinas, hindi niya papayagan na ilakbay ang patay nang hindi ma-determine anong ikinamatay. Autopsy. Padadaanin sa autopsy. At alam ba ninyo anong ibig sabihin ng autopsy? Ang ibig sabihin ng autopsy, mula lalamunan hanggang pusod, bibiyakin, titingnan bakit huminto yung puso, anong inihinto ng puso. Bibiyakin ng ulo, mula rito sa harap hanggang likod, titingnan ng utak, anong ikinamatay. Kung ganon ang gagawin sa bangkay ng foreigner, payuhan ninyo yung kamag-anak. Huwag na ninyong hingiin ang bangkay ng inyong kapatid or asawa or anuman. Ilibing na lang sa Manila kaysa sa dumaan sa autopsy. Kung walang autopsy, walang problema. Hindi sila papayag na hindi mo autopsy. Kaya, balikan natin yung hadith na ang karapatan mo na buhay ay karapatan din ng iyong bangkay. Hindi pwedeng biyakin ang tiyan mo ngayon na buhay ka. Ganun din kapag bangkay ka na, hindi pwedeng biyakin. Anong hadith? Kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan, ang pagbasag sa buto ng patay ay tulad sa pagbasag rito habang siya ay buhay. Ito ang tandaan ninyo. Kung makakapagsalita lamang ang inyong patay, galit na galit yan sa inyo na kamag-anak. Lumagpas na ng 24 oras, halimbawa sa Ilocos namatay, dinala sa Manila, halimbawa kung bus, 15 hours mula Ilocos hanggang Manila. Pagkatapos isakay ng aeroplano, ilang oras. Pagkatapos pagdating ng Cagayan, sakay na naman ng bus papuntang Marawi o kung saan man, Cotabato. Bugbog sarado yung bangkay. Kung makakapagsalita lamang yung bangkay, isinusumpa niya ang kanyang mga kamag-anak na dahilan kung bakit hindi siya kagad inilibing. Maliwanag. Isa sa hindi pwedeng i-delay ay ang paglibing ng patay. Apat ang hindi pwedeng i-delay. Number 1, sambayang. Salah, hindi pwedeng i-delay. Malibala kung may valid reason. Number 2 na hindi pwedeng i-delay, kasal. Pag dinidili mo yung kasal, magzizi na yung dalawa. Number 3 na hindi pwedeng i-delay, syahada. Yung mama gusto mag-Muslim, hindi mo pwedeng sabihan na, oy, huwag ka muna mag-Muslim, mag-aral-aral ka muna, mag-research ka muna, baka nabigla ka lang. Baka mamatay siya mayang gabi na hindi nakapag-Muslim, idadahilan ka na sa kabilang buhay. Number 4 na hindi pwedeng i-delay, libing. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kailangan itong tinatalakay natin matandaan ninyo. Kung makalimutan ninyo itong ating tinatalakay, bukas i-upload natin sa YouTube. Hanapin mo lang sa YouTube, Islamic Information Services, episode 19. Itong ating khutbah, naka-record, i-upload natin, inshallah. Okay. Number 3, punto numero 3. Marami rin po ang gumagawa nito na lumalabag. Dahil nga sa hindi alam. Kailangan talaga ng Muslim ang kaalaman. Pwede ba ang babae na sumama maghatid sa libing? Nagbigay ng hatol, Sheikh Bembas,
yung maong Grand Mufti ng Saudi Arabia, nawa kabagan siya ng Allah. Ano ang kanyang hukom? Ang ipagdasal ang patay, funeral prayer, salatul janazah, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Ngunit ang maglibing, isinusumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang babae na dumadalaw sa mga puntod. Bakit? Alam niyo, isa sa mga kadahilanan ay fitna, maiwasan ng fitna. Kapag po yung babae inihahatid niya sa libing yung kanyang mahal sa buhay, umiiyak yan, naglulupasay. Lalo na kung bata pa yung babae. Pinapanood ng mga lalaki. Habang pinanood siya ng mga lalaki may kalawang sa puso. Sa halip na kawaan yung babae, pinagnanasahan, pinagpaplanuhan. Number 1 na weakness ng lalaki ay babae. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, pinakamatindi na fitna ng kalalakihan ay babae. Sabi niya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Wala kong tinalikdang anumang fitna pagkatapos ko na mas mapaminsala sa kalalakihan kundi ang kababaihan. Authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari at saka Sahih Muslim. Kaya ang iniiwasan, baka mafitna yung babae, baka mayroong lalaki na pinagpaplanuhan si biyuda habang pinanunood, lalo na kung bata pa. At isa pang dahilan na nabanggit rin sa hadith, kapag si babae, kasi ang lalaki at saka babae magkaiba pagdating sa emotion. Ang lalaki kaya nang pigilan ang kanyang sarili habang inililibing yung mahal niya sa buhay. Ngunit ang babae, hindi niya kayang pigilin ng kanyang damdamin. Nag-iiyak, naglulupasay, nagwawala, humahagulgul. At kapag ikaw ay humahagulgul sa iyong patay, ang patay mo pinaparusahan sa libing. Oo, hadith yan. Authentic na hadith. Sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahih Al-Bukhari ito, kapag hinahagulgulan mo, naglulupasay ka, nagwawala ka dahil namatay si Pulan, yang si Pulan pinaparusahan sa kanang puntod. Basa, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alayhi. Katotohanan, ang patay ay pinarurusahan sa kanyang libing sa ninang paghahagulgul sa kanya. Sahih Al-Bukhari. Kaya alam na ninyo, kapag may namatay, pwedeng umiyak, natural, iyak ka. Pero yung magwawala ka, mamaya balikan natin dyan mamaya uli, yung punto na yan. Okay. Numero 4. Matapos matabunan ang bangkay, ano ang mga hindi dapat gawin sa kanyang puntod? Eto, pagkarami-rami nitong gumagawa ng mga paglabag. Tingnan ninyo mga sementeryo ng Muslim sa Pilipinas. Eto, sino nagbigyan ng hatol? Sheikh bin Baz muli, nawa kahabagan ng Allah. Number 1, haram. Pag sinabing haram, hinatulan ng mga ulama na haram at ginawa mo, may tupok ka sa apoy. Number 1, haram na tayuan ng istruktura ang ibabaw ng puntod. Ang karamihan mga puntod natin dito, tinatayuan ng kung ano-ano. Number 2, haram na gawing parang bahay ang puntod. Ginagaya ng ibang Muslim, ang mga non-Muslim, na tinatayuan ng parang apartment. Minsan tinatayuan pa ng parang masjid, nilalagyan ng dumo, kubo, kung tawagin sa Maranao, nilalagyan ng kubo, yung puntod. Allahu Akbar, subhanallah. Ito po ay haram, hinatulan ng mga ulama mismo, pinakamalaking ulama mismo ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ng mga ulama, hinatulan nila, ito po ay haram. Mayroon kang makikita na malaking ulama sa Taguig, nakikita ko yung kanang libingan, malaking ulama, ngunit yung kanang puntod nilagyan ng dumo. Allahu Akbar, mangmang ang kanyang mga anak.
Hindi alam ng kanilang mga anak. Subhanallah. Number 3, haram na simentohin ang ibabaw ng puntod. Haram na. Ang sa atin dapat, yung lupa na itinabon mo, nakabukol, unang mga araw nakabukol, hayaan mo kapag umulan na bumaba. Lupa, huwag mong sisimentohin. Ito, iniisa-isa ko sa inyo ang mga punto. Number 4, haram na sulatan ng puntod ng pangalan ng namatay. Ilang punto lang sinusulatan ng pangalan ng namatay. Number 5, haram na sulatan ng puntod ng petsa ng kapanganakan at petsa ng kamatayan. Nah, ginagaya natin yung mga kufar, mga musrikun. Mr. Pulan, isinilang petsa, namatay petsa. Wala po tayong ganyan sa Islam, mga kapatid. Hindi ganyan ang Islam. Huwag natin susundin anong gusto ng sarili natin na panggagaya sa mga kufar at musrikun. Ang susundin natin, ano ang ibinaba sa Quran, ano ang sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag natin susundin mga gusto natin na ito pala ay haram, na may parusa sa apoy. Ano pa? Haram na sulatan ang puntod ng mga verses ng Quran. Mayroon ka makikita na puntod, pinaligiran ng Ayatul Kursi, Suratul Ikhlas, Suratul Fatiha, kung ano-anong isinusulat nila na para bang iniisip nila, ito ang panangga sa demonyo. Allahu Akbar, Subhanallah. Saan mo nakuha yan? Bawal po yan, mga kapatid. Saan ang katibayan? Hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qubr wa an yuq'ada alayhi wa an yubna alayhi. Malapit-lapit na pakaulugan, ipinagbabawal ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang pagpalitada sa puntod, ang pag-upo rito, at ang pagtatayo ng mga istruktura sa ibabaw nito. Sahih Muslim, authentic na hadith. Ito pa, dagdag pa. At ibinagbabawal din niya, ibinagbabawal ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sulatan ito, authentic na hadith at-Tirmidhi. Haram, mga kapatid, ang simentado na puntod. Allahu Akbar, Subhanallah. Dapat ito ay alam natin. Ano ang dapat at hindi dapat gawin sa ating yumao. Number 5, ano ang pwedeng gawin sa puntod? So kanina, ano ang hindi pwedeng gawin? Ngayon naman, ano ang pwedeng gawin sa puntod? Nagbigay ng hatol, Shaykh Ibn Jibrin, nawa kabagan siya ng Allah. Ang pwedeng gawin ay lagyan mo ng bricks. Kung wala kang bricks, hollow block. Yung ulunan at saka paanan ng puntod. Ito yung ulunan, lagyan mo ng hollow block. Lagyan mo ng hollow block. Then paligiran mo ng bato, maliliit na bato. Yung kanang paligid, lagyan mo ng mga bato. Itong ibabaw, huwag mo sisimintuhin. Walang siminto. Bricks lang, then mga bato. Mga bato. Ito po ang karapat-dapat na gawin natin. Bilang pagsunod sa Islam, hindi pagsunod sa kung anuman. Ang ating ginagaya, nagigigaya-gaya tayo, mahilig tayo manggaya-gaya. Kasi walang kaalaman. Mantakin mo. Malaking ulama. Tapos yung puntod nilagyan ng dumo ng kanilang mga anak, parang muski. Subhanallah. Kaya kailangan ng mga anak na maalam. Number 6. Eto, makinig kayo mabuti. Pagbibilang ng araw, 7 araw, 40 days, 40 days, 100 days, anniversary, nagpapakain, nagpapakanduri, nag-iimbita ng magaling mag-lecture at pinagle-lecture, katuwiran nila, da'wa brother, da'wa ito bro. Allahu Akbar, Subhanallah. Nagbigay ng hatol. Permanent Committee ng Saudi Arabia, ano ang kanilang hatol? Ang pagbibilang ng araw, 7 araw, 40 araw, 100 days mula ng ilibing ang inyong mahal sa buhay. At nagpapakanduri, nagpapakain sa mga tao. Sabi ko nga,
iimbita pa ng nagle-lecture, pinapalecture at pinapakain ng mga tao. Ayon sa hatol ng The Permanent Committee, pinakamalaking grupo ng mga ulama ng Saudi Arabia, ayon sa kanilang hatol, walang batayan ang pagbibilang ng araw, walang batayan sa Quran at walang batayan sa sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi rin ito ginawa ng mga sahaba. Ang gawain na ito ay bid'ah na kasuklam-suklam. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa bid'ah? Wa kullu muhdatsatin bid'ah, at ang lahat ng pagbabago, tinutukoy pagbabago sa gawain ng relihiyon. Katulad niyan, magpapakain ka ng mga tao. Wala yan sa relihiyon. 7 days, 40 days, 100 days, magpapakain ka. Wala yan sa relihiyon. Pagbabago yan. Ang lahat ng pagbabago sa relihiyon ay bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, at ang lahat ng bid'ah, pagliko, paglihis, pagkaligaw. Wa kullu dalalatin finnar, at ang lahat ng pagkaligaw, paglihis, pagliko, papunta sa apoy. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, hintuan na yan. Huwag ka nang magbilang ng araw. Bro, gusto kong magbigay ng sadaka para kay nanay, para kay tatay, para kay bunso. Pwede. Pwede ka magbigay ng sadaka para sa patay, pero huwag mong bilangin yung araw. Huwag yung 7 araw, 40 days, 100 days. Kahit anong araw, huwag mong limitahan, huwag mong gayahin yung pagbibilang ng araw. Saan ba nagmula ang pagbibilang ng araw? Egypt. Ancient Egypt, ng mga musyrikun sa Egypt noong unang panahon, sila ang nagpauso niyan. Ginaya ng mga Arabo, ginaya naman ng mga Pilipino. Allahu Akbar. Kung gusto mo magbigay ng sadaka para sa nanay mo, para sa tatay mo, anumang araw, ikaw na anak, magbigay ka ng sadaka at sabihin mo rin sa bibigyan mo, sadaka ito ni nanay o sadaka ito ni tatay. Tanggapin mo. At ikaw naman na binigyan ng sadaka, ipagdua mo. Pag tinanggap yung sadaka, ipagdua mo yung nanay o yung tatay o sino man na dahilan bakit nagbigyan ng sadaka. Hindi pwedeng magbilang ng araw, ha? 7 days, 40 days, 100 days o kay anniversary. Wala tayong anniversary. Pampito. Ito, nangyayari ito minsan. Paglilibing ng Muslim sa hindi Muslim na sementeryo. Pwede, hindi pwede. Nagbigay ng hatol? Muli, The Permanent Committee ng Saudi Arabia. Ayon sa kanilang hatol, kahit na anong mangyari, bro, wag mong ilibing ang nanay mo, tatay mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo na Muslim sa sementeryo na hindi Muslim. Wag kang papayag. At ganoon din na ang Muslim na sementeryo hindi pwedeng libingan ng hindi Muslim. Dahil ang sementeryo ng mga kufar, naglalagablab na apoy. Pag inilibing mo roon yung mahal mo sa buhay na Muslim, lalo na kung mu'min, yung kapatid mo, o asawa mo, anak mo, hindi siya matahimik, nabubulabog siya. Ganon din ang sementeryo ng mga Muslim, tahimik. Pag pinasukan mo ng sinusunog, tinutupok na kufar o kaya musrikun, hindi rin matahimik. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, hindi po pwede. Kahit anong mangyari, ang mahal mo sa buhay, dalhin mo kung saan may pinakamalapit na sementeryo Muslim. Huwag mong ilibing. At ito ay nangyayari Nangyayari. May mga Muslim, dahil sa kakulangan ng kaalaman ng kanilang mga anak, nang namatay ang kanilang tatay, inilibing nila ang tatay nila sa sementeryong hindi Muslim. Allahu Akbar, subhanallah. Number 8. Ito, nangyayari din ito. Sabay-sabay. Habang ang patay dinadala mula sa bahay papuntang sementeryo, sabay-sabay na binibigkas ng mga tao ng malakas. La ilaha illallah. Ganyan, sabay-sabay. Mayroon pang iba, ang kanilang binabasa ay Suratul Ikhlas. Sabay-sabay. Habang dinadala ang patay mula sa bahay papunta roon sa libingan, binabasa nilang Ikhlas. Pwede o hindi pwede? Nagbigay ng hatol. Again, The Permanent Committee ng Saudi Arabia. Ano ang kanilang hatol? Ang
ang malakas at sabay-sabay na pagbabasa ng anumang sura ng Quran, anumang zikr, anumang pagdidikr na malakas na sabay-sabay habang inihahatid sa libing ang patay. Walang batayan sa Quran, walang batayan sa hadith. Ito ay bid'ah, nakasuklam-suklam, na tutupukin sa apoy ang mga gumagawa. Kaya huwag kayong gagawa ng ganyan. Number 9. Ano ang pwedeng gawin habang naghatid ng patay? Habang dinadala ninyo ang mahal sa buhay ninyo sa libingan, ano ang pwedeng gawin? Nagbigay ng hatol Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah at ng 4 na imam. Nawak kalugdan sila ng Allah, nawak kahabagan sila ng Allah. Ano ang kanilang hatol? Ito ang kanilang hatol. Kapag naghahatid ng patay papuntang libingan, dapat tahimik na tahimik. Nag-iisip ka ng tahimik na ang pinag-iisipan mo ang kadakilaan ng Allah, na siya na nagbigay ng buhay ay babawiin din ang iyong buhay. Pag-iisipan mo rin ang sarili mo kapag ikaw naman ang ihahatid sa libing. Huwag maingay, huwag kung ano-anong binibigkas, huwag nagtitismisan habang naglilibing, habang naghatid sa libing. Taimtim ka, tahimik ka na nag-isip, pinagmumuni-munihan mo ang kadakilaan ng Allah, na lahat tayo na kanyang pinahiram ng buhay ay babawian din ng buhay. Marami pa tayong tatalakayin, kaya lang wala lang oras eh. Tinitingnan ko yung oras. Nawa, itong ilang punto na ito ay tandaan natin mabuti. Dahil ano ang purpose ng kaalaman? Ay para isa buhay. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pang-10. Ito mahalaga ito. Ginagawa ito ng mga Muslim. Pang-10. Ano ang mga hukom sa mga sumusunod? Number 1. Ipinapatong ang Quran sa ibabaw ng tiyan ng bangkay. Bakit ipinapatong? Iniisip na kapag daw may Quran ng ibabaw ng tiyan ng bangkay, hindi daw kayang lapitan ng maligno. Allahu Akbar. Iginaya nila sa kakristyanuhan. Biblia, takot daw sa maligno. Oh, subhanallah. Takot daw ang maligno sa Biblia. Mga kapatid, sa pananampalataya, wala yang batayan sa Islam. Number 2. Binabasa ng Suratul Yasin ang patay. At matapos matabunan ng lupa, binabasahan muli ng Suratul Yasin. Anong hukom ng Islam? Number 3. Nag-hire na mga Quran readers. Mga mabibilis bumasa ng Quran, ina-hire nila. Minsan 4. Pasa-pasa. Tig isang page. O ikaw isang page. Pagkatapos ako naman. Pagkatapos ikaw naman. Ikaw naman. Buong Quran tatapusin nila magdamag. Basa, napaka-rapid nila magbasa. Na ang reward daw nito ay mapunta raw sa patay. Allahu Akbar. Ano ang hukom? Nagbigay ng hatol Shaykh Ibn Uthaymin at ng The Permanent Committee. Ano ang hatol nila? Ang mga gawain na iyan ay walang batayan sa Quran at walang batayan sa Sunnah. Mantakin mo ba naman na ang Quran ipapatong mo sa tiyan, ibabaw ng tiyan ng bangkay? Subhanallah. Na inaakala mong maililigtas siya ng Quran. Allahu Akbar. Ang makakaligtas sa iyo, brother,
Ano ang ginawa mo nung nabubuhay ka pa? At habag ng Allah. Hindi po yung Quran na ipapatong sa tiyan mo ang makaligtas sa iyo. Noong malakas pa yung kamag-anak mo, hindi nagbabasa ng Quran. Ano ang binabasa? TikTok. Ano pa? Messenger. Pagkagising na pagkagising, basa ka agad Messenger, basa ka agad cellphone, social media ka agad. Walang basa ng Quran. Ngayong patay na siya, babasahan mo ng Quran? Sinong niluloko nyo? Maliwanag. Hindi ka nagbabasa ng Quran nung buhay ka pa. Ngayon patay ka na, babasahan ka ng Quran? Allahu Akbar. At ang mga binabayaran ng mga Quran readers, binabayaran po yan. Hindi nila gagawin yun ng walang bayad. Bumagdamag, tatapusin nila ang buong isang Quran. Ang mga nagbabasa ng Quran dahil sa bayad, sila po ay nakakagawa ng kasalanan dahil ang pagbabasa ng Quran ay ibada, at kung gagawin mo ang ibada dahil sa bayad, sinamba mo ang bayad. Last na lang. Number 11. Marami pa po. Kaya lang walang oras. Tinitin ko yung oras. Okay. Last na lang ito. Pwede bang umiyak o hindi pwedeng umiyak pag namatayan? By natural, tao tayo. Sino ba naman hindi pwedeng umiyak? Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong yumao si Kulthum, anak niya na si Kulthum, at ng anak ng sanggol na si Ibrahim, noong yumao, tumahagos talaga ang luha sa kanyang mata. May damdamin. Pwedeng umiyak. Ano ang hindi pwede? Ano ang hindi pwede gawin? Ito, isa-isahin ko sa inyo. Number 1, hindi pwedeng humagulgul. Number 2, hindi pwedeng maglupasay. Number 3, hindi pwedeng pagsasampal sa sariling mukha. Number 4, hindi pwedeng pagulong-gulong sa sahig. Number 5, hindi pwedeng nanununtok sa pader. Number 6, hindi pwedeng pinupunit ang damit. Nagwawala, pinupunit ang damit. At iba pa. Bakit hindi pwede? Yang mga ganyang gawain, nangangahulugan na hindi mo matanggap ang kalooban ng Allah. Ibig sabihin, nagre-rebelde ka. Kinukontra mo ang kalooban ng Allah. Sino ka para kontrahin mo? Lahat ng pinahiram ng buhay, lahat ng may buhay ay mamamatay. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Ang bawat kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim. So, yang paglulupasay mo, paggugulong-gulong mo sa karsada, yang pagsasampal-sampal mo sa mukha mo, paghagulgul mo, yan ang iyong rebellion, yan ang pagre-rebelde ng kalooban mo na hindi mo matanggap ang kalooban ng Allah, at yan po ay haram. Hindi mo matanggap na lahat tayo na nanggaling sa Allah, lahat tayo babalik din sa Kanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katotohanan, tayo ay nanggaling sa Allah, at katotohanan, sa Kanya tayo magbabalik. At dahil sa pagwawala mo, pinaparusahan ang iyong mahal sa buhay. Dahil sa paglulupasay mo, paghagulgul mo, pagwawala mo, pinaparusahan ng patay. Ulitin natin yung hadith. Kanina binasa natin. Al-mayyitu yu'adzabu fi kabrihi bima niha alayhi. Katotohanan, ang patay ay pinarurusahan sa kanyang libing, sanhi ng paghahagulgul sa kanya. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari. Nawa, mga kapatid sa pananampalataya, kahit ilang punto lang ito natalakay natin, sana matandaan natin. Nang sa gayon po, alam natin ano ang mga dos and don'ts. Dahil lahat po tayo daranas ng kalamidad paminsan-minsan. Either mamatayan ka ng misis, or mamatayan ka ng mister, or mamatayan ka ng nanay, or mamatayan ka ng tatay, or mamatayan ka ng anak. Lahat tayo daranas dito. Ngayon, kung hindi mo alam ang gagawin mo, baka mapahamak lalo ang iyong patay sa libing. Kaya ito po ang purpose ng khotbah na ito. Nang sa gayon po, magampanan natin ang ating tungkulin sa Panginoong Allah. Ano ang mga dapat at hindi dapat na gawin.
sa ating mahal na yumao.